Welcome to Masasa Beach. Masasa Beach is undeniably one of the best beaches in the province of Batangas. It is situated in the town of Tingloy, a peaceful island destination perfect for nature lovers. What makes Masasa Beach special is its natural setting. Nestled beside a mountain and surrounded by towering coconut trees that give off a relaxing tropical vibe. The beach is known for its turquoise blue waters and wide shoreline, giving visitors plenty of space to swim, relax, and explore. The water depth here is just right, not too deep and not too shallow, allowing you to enjoy a long and comfortable swimming experience. Along the shoreline, traces of coral rest beneath your feet, a reminder of the thriving marine life beyond the surface. And just a few steps farther, the sand turns smooth and welcoming, revealing the true clarity Masasa Beach is known for. Masasa Beach is truly a destination worth exploring and traveling to. Tourists will definitely fall in love with its simplicity, beauty, and peaceful atmosphere. If you're looking for a beach getaway near Metro Manila, Masasa Beach is definitely the place to be. Kung galing kayo ng Manila, maraming commute options papuntang Batangas City Grand Terminal. May mga buses na available sa Cubao, Buendia, TAF, Megamall, at PITX. You can check the bus schedules on their official Facebook pages. Ilalagay ko yung links sa description box. Tapos pagdating nyo ng Batangas Grand Terminal, sasakay naman kayo ng jeep papuntang Anilao Port. At ang pamasahe is around 70 pesos. For us, we decided to use our own car. Galing kami ng Naik Cavite to Mabini Port, and it took us around 2 hours to get there. Umalis kami around mga 5:30 a.m. and nakarating kami ng port na mga around 8 a.m. May overnight parking din na ino-offer ang port for 115 pesos, pero nung dumating kami, puno na yung parking. Good thing may mga private lot owners nearby naman na nag-o-offer din ng overnight parking. Medyo mas mahal nga lang, around 300 pesos yung siningil sa amin for overnight parking. Tapos, eto siya guys, yung ticket na binayaran namin. So, yung regular adult rate is 162, tapos yung student rate 130 pesos. So, buti na lang guys, in-acknowledge nila yung student kahit na wala kaming dalang ID. So, I would advise na kung may kasama kayong mga senior, PWD, at saka mga students na magdala ng ID para makuha nyo yung discount. Kasi malaki din eh. Parang 28 pesos din yung madi-discount nyo. Tapos yung terminal fee nila is 10 pesos per head. So nagbayad ako ng 50 pesos per terminal fee. Ito yon. Tapos nagbayad rin ako ng environmental fee. Yung environmental fee is 50 pesos each, which is lahat magbabayad kahit na mga bata. So ayan guys. May isda? Oo nga, no? Dito ba yan? Oo.
Tita. Ayan guys, so sobrang linaw ng ng tubig dito sa port ng Anilao. May mga isda na agad dito. Oh. Ano lang sila, tambay lang sila. Oh. Wala silang trabaho. Ayan oh. Diba? Ang dami oh. Perfect. May palengke nga rin pala dito sa Anilao Port where you can buy fresh seafood, meat at gulay. I highly suggest na dito na kayo mamili ng groceries, especially kung may mga kulang pa kayo. Kasi mas pricey yung bilihin sa Masasa at medyo malayo rin yung palengke doon. Kailangan nyo pang mag-tricycle, which will be an additional expense sa inyo. So, yun guys. 9 a.m. yung nakuha naming schedule ng pag-alis ng boat dito sa Anilao Port, kaya nag-intay pa kami. So, in-enjoy na lang muna namin yung view dito sa may Anilao Port. The boat ride from Anilao Port to Tingloy takes around like 45 minutes to I think an hour. The journey itself is already an experience. Clear yung waters, tapos gentle naman yung waves. May mga part lang na medyo lumalakas yung alon at magaganda yung mga view ng mga surrounding islands. Thank you po. Hi! Ayun guys. 1 hour din yung biyahe. Doon na po kami sa Tingloy Port. Pain lang. Ilan kayo lahat? 12. Ayun guys, nandito na kami sa Tingloy Port. Yan, 1 hour din yung biyahe namin. Tapos punta daw sa Tourism Port Tricycle. Pagdating sa Tingloy Port, may another registration ulit at kailangan magbayad ulit ng 50 pesos environmental fee para naman sa bayan ng Tingloy. Bibigyan kayo ng number para sa tricycle. Yung tricycle ride papunta sa accommodation is around 10 minutes yung biyahe at 120 pesos per tricycle ang singil. 2 tricycle namin kasi 5 kaming sasakay. Accommodation options here in Masasa Beach are mostly homestays. Walang mga hotels or premium resorts dito. Simple and laid back lang talaga. Yung room na nakuha namin is 700 per head, so 3,500 per night for a fully air-conditioned room. Around 5-minute walk to the beach lang siya. So, yung homestay namin, tatawid ka ng kalsada, tapos ito yung nasa harapan nila. Seafront naman siya. Actually, pwede kayong mag-fishing dito. Pero, yung paliligo, parang hindi ko marirecommend kasi mabato yung lugar na to at saka wala siyang dalampasigan. So, I think walang way para bumaba. Madaming isda, ibig sabihin sigurado makakahuli. Yung homestay namin guys, ayan, sobrang linaw ng tubig. Kaya pa ito, itong part na to. Ba't wala na yung isda dito? Ayun, ang galing, ang dami. Dami isda oh.
Laki. So, sigurado makakahuli, ganun. Ayan guys, pakita ko sa inyo yung nakuha naming accommodation. Dito sa labas, may pwedeng tambayan. Tapos ito yung room na nakuha namin. Bali, 5 packs kami. Yan. Pagpasok, ito agad yung double deck. Sa kama, kasya ang 3 to 4. Pag maliliit, kasya 4. Pagka adult, 2 hanggang 3. Tapos, yan, AC room siya. May mirror dito. May isang stand fan na electric fan na binigay. Tapos, may ceiling fan din. Tapos dito, may mini kitchen na free yung use ng gas stove. Kasama na siya dun sa binayaran nyo sa accommodation. Tapos may mga kitchen utensils din kayong pwedeng gamitin. Cookware. Magdadala na lang kayo ng pagkain. Tapos yan, may libreng 1 galon ng mineral water. Tapos here naman ay yung CR nila. Ayan, functional naman siya. Gripo, walang shower. Pero okay lang. So yung ano lang talaga guys, pwede lang matulugan. O, pag ikot mo, ayan na agad yung kama. Okay naman, ang mahalaga malinis. Saka may aircon. So, pwedeng tulugan. Ayan, guys. Ayan, guys. Ito palang accommodation. May special feature siya. Pwede yung 13 packs. May extra ano dito. Can I see that? Is Kuya CJ under there? Napakaluwag. Kasya pa ang ano. Kasya pa 4 dito. Kasya pa. Yan guys, yung transient na tinutuluyan namin ngayon. Tapos eto, maglalakad kami papunta sa beach. Tapat naman na niya yung dagat, kaso hindi ito yung mismong public beach o yung Masasa Beach na naliliguan. So maglalakad kami dun sa mismong beach. Yan guys, may basketball court dito. Yung accommodation namin actually nasa tapat siya ng barangay hall. Yan guys, maraming mga transient dito oh. Wala nga palang signal dito yung mga network. Pero meron naman sila ditong piso wifi. Yan, dun sa tinutuluyan namin. 5 pesos 2 hours. Ayan guys, so dagat na siya, ang linaw ng tubig oh. Pero tong side na to mabato pa. So ayan, dun kami papunta sa mismong Masasa Beach. Ito yung nilalakad. Ito yung pwede naming lakad. Ayun na yung asawa ko, bumaba na siya dun. Ang swerte ng mga nakatira dito, sobrang ganda. Maganda yung panahon ngayon kasi it's 2:30 PM pero hindi talaga siya ganun kainit.
Kaya pwede talagang ma-enjoy yung beach. So, ayan. Dito pala pwede na agad maligo eh. Ito na po yun. Hindi naman ako nagbibigay ng... Hindi naman sila mag-activity. Hindi naman pati ako nagbibigay. Thank you po. Sila po yan ma'am. Wala po lang. Opo, salamat po. Where do we Papa? Where do we put him? Hmm. May mga tourist na mga nag-island hopping papunta dun sa I think Sombrero Island, tapos may isa pang island na pinupuntahan. Yan, mga turistang nag-activity. Stop trashing. That means Careful. that means people will throw in the trash. Pwede kaya mag-uwi dito ng ano? Ah, may signal dito. Buti pa dito sa may parting dagat may signal. Ayun guys, so dito sa may parte dito merong signal. Ha, ito ang maganda, rock formation. Picture.
tumama sa akin yan. Ayan guys, so for me, napaka-perfect nung weather nung nagpunta kami this December. Hindi sobrang init at hindi rin umuulan. May konting drizzle lang minsan. Na-enjoy namin mag-picture taking at kumuha ng mga shots sa rock formations, mga pathways, beach area. Tapos nagpunta rin kami ng asawa ko sa lagoon. Yung asawa ko, sinulit niya yung lugar para mag-fishing. Isa rin to sa mga, fun activities na pwede nyong gawin dito. Pwede kayong magdala ng sarili nyong fishing rod. Tapos may mga food stalls at vendors din along the shoreline. At may nagbebenta pa nga ng sea urchin, tsaka balot sa umaga. Lalakbay tayo habang wala si mama. Gala tayo sa Huwag dyan, may iba. Hindi pa kami. Paano stop to ma? Kinabukasan guys, maaga kaming gumising ng asawa ko para magpunta dun sa lagoon. So, samahan nyo kami. Papunta ako, balik ko yung hanap ko, wala. Dito daan guys.
Ayun o, yung bahay na green. Pag dyan kayo nag-transient, tatalon na lang kayo sa dagat. Walang lakad-lakad. Talon agad. Pero syempre, kung gusto nyo dun sa Masasa Beach na proper, lakad lang kayo konti din. Pero yun talaga, nasa tapat ng dagat. Oo. Ayan. Ayan, tilapia. Ayan o, ano? School. Tilapia yan. Ayun, tilapia oh. So nice. Ay, honey. So, ayan guys. Doon kami nang galing. Diyan. Yun yung Masasa Beach proper. Ayan. Tapos, ito na yung papunta sa May Lagoon. Ayan guys. Sobrang laki na ng alon dito. Ayun guys, ito na yan oh. May rock formation. Ano siya? Grabe yung tubig oh. Napakalinaw. Ayun yung mga nag-island hopping papunta doon. Lakad pa tayo. Check natin anong meron doon. Grabing ganda oh. Yun. Nakakababa din pala dito. Ayun yung asawa ko, nagpi-fishing. So guys, ito na yung lagoon na tinatawag nila. Marami nga pala kaming nadaanan ng mga seafront na homestays. Meron akong, or gagawa ako ng separate vlog para doon.
para makita nyo talaga yung mga accommodations na talagang napakalapit lang sa Masasa proper or Masasa Beach proper. Ano, dali dito. Isa pa. Nakita mo. Ayan. Maganyan. Na, Gcash na. Yan guys, oh. May nagtitinda ng sea urchin. Ikaw? Oo. Pinapakita nga sa video. Ay, pinapakita ba? Sorry naman. Oo. Kaya ito tinatawag kanina. Oo. Yan si Kuya. Siya ang nagbebenta ng sea urchin. Sigurado, baka ate siya. Ay. Honey, nag-almusal na tayo. Ano pinagsasabi mo? Napunan yun, Han. Hapunan ba yun? Maganda yan. Sila yung bendik lagi. Ito lang kasi lang. Sea urchin. Baka ibang lasa ng sea urchin dito sa Tingloy. Iba yung CRT ng Sa norte lasang balot eh. Dito baka lasang ano. sinang balot. Ibang lasa dito sir. Tamis-tamis dito. Yan guys, so yung mga activities naman na pwede nyong gawin sa Masasa Beach, yung beach access, free siya. So, swimming in crystal clear water is for free. Tapos, meron din ditong nag-o-offer ng crystal kayak, 150 pesos for 30 minutes. Tapos, meron ding nag-o-offer ng mermaid tail rental kung gusto nyong photo shoot or mag-picture taking. Tapos, may island hopping din na in-offer sa amin, 500 per head, max of 5 person sa boat. Pero hindi na namin siya in-avail, mas in-enjoy na lang namin yung dagat.
Yan guys, so pauwi na kami. Pabalik, same route lang din. Dumating kami sa Tingloy Port ng 12 noon. Pero hindi na namin inabot yung 12 noon na boat schedule. Kaya naghintay pa kami ng 2 p.m. Same lang din yung pamasahe pabalik. Ang hindi nyo nalang babayaran is yung environmental fee. At wala ring terminal fee dito sa Tingloy Port. Marami ding mabibilhan ng souvenirs at pasalubong sa port area. Thank you po. Salamat. Ay? A big one. Yeah, this one's big. Siguro mas less wobbly to. You are big. Guys, final thoughts on Masasa Beach. It offers a perfect balance of, accessibility, natural beauty, and tranquility. Ideal talaga siya for travelers na naghahanap ng beach escape near Metro Manila. And guys, I encourage you, explore pa natin ang Pilipinas. So that's it guys. Thank you so much for watching. See you on my next travel vlog. God bless you all. Goodbye. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago.